Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Valle Verde Terrace sa may Meralco Avenue po yan, corner ng General Segundo Ortigas Center, San Antonio, Pasig. At dadalhin po natin yan sa may Status Maritime Corporation sa may Manila, sa may San Marcelino Street, corner ng J. Napkel Street, Barangay 694, Malate, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Kaya hanggang maaari, iwasan lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas nito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Pede Radio. Maawain naming Ama, mapagmahal na Panginoon ng sanlibutan. Ang inyong pong kalinga ang nagpapatatag sa mundo. Ang inyong karunungan ang gumagabay sa takbo ng kalikasan. Buong pagpapakumbaba namin idinadalangin na iligtas mo po kami sa banta ng bagyo. Ilayo mo kami sa takan ng panghatid at patahimikin po ninyo ang pamagulo sa aming mga buhay. Naway kami ay maging panatag sa iyong mapagkalingang mga kamay. Hanapin ang iyong kalooban sa lahat ng aming karanasan at paglingkuran ka bilang mga katiwala ng inyong nilikha. Nang may pusong mapagpasalamat, yakapin mo kami sa iyong mapagmahal na balabal at ilayo mo kami sa lahat ng kalamidad. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Amen. Basta AM DZMM. Alerto sa Bagyong Juan, the DZMM Special Coverage. Nagbabalik po ang DZMM Special Coverage ng alerto sa Bagyong Juan sa oras na 12:26 ng tanghali. Isolated ang ilang bayan sa iladang bahagi ng Aurora matapos hagupitin ng Bagyong Juan. Ayon sa Aurora PDRMO, hirap pa rin maabot ang mga bayan ng Dipakulaw, Sinalungan, Kasiguran at Silasad matapos ang mga landslide. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Oscar Bombarda na stranded ang ilang uwisanan sa Kasiguran dahil hindi madaanan ng halos 1 kilometro ng Baler-Kasiguran Highway na nagkokonekta sa Northern Aurora matapos mapisara ng storm surge. Not possible pong daanan ng Kasiguran kasi po halos nasa 800 to 1 kilometer po yung wasak na kalsada dito. Stranded po kanina kasi mga pauwi ng Kasiguran talagang hindi po makakauwi. Umabot din sa 3 metro ang taas ng storm surge sa mga naturang bayan maging sa bayan ng Baler. Sinabi ni Aurora Vice Governor Patrick Alexis Angara na puspusan ng clearing Ang supply ng kuryente dyan, yung ating pong komunikasyon sa mga oras na ito. Kahapon ay wala nang kuryente. Ito po ay makasarap po kami sa lugar po ng ating DRRMC. So, itong probinsya po namin, dito po sa bayan ng Kapulaw ay kahapon po ng nagsisan po ang probinsya ay wala nang kuryente. So, sa internet naman ay may pa naman po nakakapag-kapag information pero sa consultant ay kaya po ang internet po.
Sir, matanong lang din po namin, may mga lugar pa po ba na inundated ng baha ngayon? Ayun po. Ay, mga ilan po ito at ano po yung pinaka-worst affected? Dito po sa Ascantas po namin ng may mga nasa 13 na barangay po yung affected sa baha. At the same time, sa Coastal po yung landslide. Is, rescuing po namin na tinatawag dito sa barangay Janet. So, medyo malakas pa rin po yung pagregasa ng tubig sa isang barangay po namin sa Coastal. Opo, sir, alam may mga daanan ba tayo, major highways o yung mga roads na impassable? Yan po, yung sinabi ko po kanina na tinatawag po natin na upgrading cars na may kanay at almost nasa... Ginawa sa upo na wala na ako. Sa gitna na doon ang kalsada yung bahay ko, hindi ako makapaniwala. Kasi napakahirap yung bahay ko, nasa gitna na ng kalsada. Kaya, ako, paano na lang yung buhay namin, nakabibitira. Kaya, madali rin ang karito, ha? Mahirap talaga magpunta ng bahay. Para dyan, Lemex for Kids ang pambato mo. Ang Lemex for Kids ay gawa sa Laguna. Pinutulang at pinalalapat ng tema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Gracia Paupo, the Flex for Lemex. Podcast sa Pumela. Podcast sa Pumela. Kaya kabangkag, wala mo tuloy manager. Kakasabi ko din. Naluwahi ka dapat siya eh. Alerto sa Bagyong Juan, the DZMM special coverage. Ito po ang DZMM Radyo Metro, Stage 30, DZMM Teleradyo, una sa balita, una sa public service. Kasama ng KGP, kabitana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Eksakto rin po po alam una ng hapon. Oras kami sa inyo ng Bingo pa. Bingo sa saya, basta panalo. Alerto sa Bagyong Juan, the DZMM special coverage. Alerto sa Bagyong Juan, the DZMM special coverage. Basta AM DZMM. Tiyak na maganda ang morning walk tuwing Lunes hanggang Biyernes. Hugungan ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para magsilip ng mga napapanahon at rumaransya ng mga ulan sa Kota Masada. Alas 5 ng madaling araw, makipagpatulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga. Nasasamahan pa ni Tori Licornia ng alas 7:30 ng umaga. Sa Gising!
Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan. Robert Malo at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nila Peter Musni at Rica Lazo ang mga inisyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Gabi ng paspalan na maglilingkod ng pinakapinagkakakiwalaang boses ng bayan. Kabayan, Noli de Castro, sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with media photos kasama si Nick Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ang tanghali, tutukan ang mga nagpapagang headline mula Luzon, Visayas at Mindanao sa headline. Ngayon, kasama si Jeff Hernández at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang hindi sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol, Feliz Tretana at DZMM Mini Radyo. Basta AM, DZMM. Alerto sa Bagyong Juan, the DZMM Special Coverage. Nagpapatuloy po mga kapamilyang special coverage ng DZMM Alerto sa Bagyong Juan. Ako pa rin po inyong nakakasama, Jeffrey Hernandez. Kasama niyo rin po, Rica Lazo. At mamaya-maya po mga kapamilya, may mga pakausap po tayo sa iba't ibang lugar na sinasalanta po kayo ng Bagyong Juan kung kamusta na po ang kanilang mga sitwasyon. Kayo rin po ha, may balita po kami sa inyo. Sabihin niyo po sa amin kung kamusta po dyan sa inyong mga lugar. Kayo po ay mag-text lamang po sa ating Viber 0919-278-3000 at live stream po natin sa YouTube. Mag-comment po kayo doon. Basta po kayo dyan sa inyong mga lugar. Dito po, sa Quezon City, partner, medyo gumanda ang panahon. Pero kanina, medyo malakas. Hindi lang balitak na ulan. Medyo lumiliwanag, partner. Oo nga siguro magandang senyales ito na makakapagsimula na tayo sa mga field operation sa mga lugar na talagang nasalanta. Ang problema natin dito, partner, isa sa hospital report division na yung forest train na umaga, na nandun sa Cebu, syempre nasalanta na sila ng Bagyong Tino, di ba? Nakaranas sila ng mataas na makapal na ano tawag dito, putik, abot sakong daw. So ang problema nito, kung kaya magsisimula ng umaraw, hindi siya putik, magiging lupa, di ba? Mas mahihirapan ba silang makapag-business kapag tumigas na ito? Oo. Pero ang mas mahirap kasi ngayon, partner, doon sa mga lugar na iyan, yung iba, wala pa ng supply ng tubig. So itong sa panahon ng paglilinis, medyo mahihirapan sila. Kaya nga. Oo. Nakatingnan naman po natin, mga partner, itong mga sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan sa La Union. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Governor Eduardo Ortega ng lalawigan ng La Union. Governor, mahirap pa bumati ngayon ng magandang tanghali. Pero kamusta po ba kayo dyan? Gumaganda yung pangalan. Kamusta po yung panahon ngayon? Kasi nga lang mga malayo ng wala na yung malalakas na hangin. Kasi na konti yung ulan. So, we're not taking it from around. But people that guys na tapos na, we will be attending to some evacuate, yung mga evacuate. Dahil yung mga bahay nila na nasira, na wash out, natanggal yung pumungan. So, we cannot take care of them. Saka yun po, ilan po ang ating mga lumikan po, Governor, no? At saan po sila natili ngayon? Ilan po yung ating evacuation center? We have a lot of evacuation centers now. I do not have the exact numbers. But ang of site na meron na yung mga existing para we have about 861 families, which comprises about 2,596 individuals. Although it will change,
some cases, kumukonti na. Yung kagabi ito, tumadami. Ngayon naman, kumukonti na dahil kumaganda naman na ang panahon. Governor, yung pong nauna, marami po kayong mga coastal areas, no? So, sinasahan po natin yung matataas na mga ganyo sa karangan. Particular kahapon, wala naman po mga nasira na mga seawall o ano po ba yung mga bahay po talaga ang nakita natin tinamaan. Ano po? Well, initially, there are already reports about this, but we are consolidating and assessing. We do not also want to report kung yung iba kompleto ang makakaasa, no? So, I'm actually going around projects right now about the government and there are also supplement of projects and all the other agencies going around assessing everything from damage to crops, property, the shoreline, may management, may injuries, gano'n. Governor, sa ito ninyong pag-ikot po ngayon, no? Kamusta po yung mga kalsada po natin, lahat naman po ba'y nadaraanan, saka ano na rin po, yung kuryente at telekomunikasyon? Well, ang mga kuryente, we are not so in a hurry sometimes to put it on, no? Also, gabi, maraming na-outage for the reason of protection. Now, habang bago naman nila i-install, titignan muna namin na safe. Kasi baka mamaya pag-on mo, lalong mas maraming silent review. So, we are doing it cautiously. Konting, kagalang ng konti yung mga tao, but we are doing it not to yung inconvenience them, but more so in precaution for the safety. Meron po ba mga lugar po na hindi nyo pa nararating na nakakausap mo? So far, hindi ko man marating na personally. There are personnel that are already pre-positioned and are communicating with us. At wala naman po so far yung nanghihingi ng karagdagang komunikasyon, tulong para komunikasyon. Pagkataraan, yung mga ibang matutadaan ako, they're asking for more relief goods. Kasi nga kung minsan na-extend yung stay nila, then they have to take care of them because wala na sila yung bahay na uuwian o wala na yung roof nila. So, alam nga naman na pilitin naman umuwi na kayo. So, those are people that we have to take care of. Governor, dyan po sa ating mga kababayan dyan, no? Ano po mga kabuhayan talaga? No? Yung pinaka-apektado, kasi coastal po tayo. So parang yung fish pen talaga, ang nasira, ano? So definitely, magkasabro yung mga areas na yun, lalo yung mga fish pen na sira yung kanilang mga gate nila o masira yung embankment ng fish pen nila, gano'n. But in some cases yung mga iba, nilalagyan nila ng net kaagad. So, masira man, meron sila parang secondary protection. Although, not always a foolproof system, meron pa rin. Now, yung mga naman by Pikin silang tong ano ko dito siya. dagat, yun ang ibang kahit na hindi sila ibang Wala na eh. Kaya kung may barya po kayo dyan. Akin ako. Tingin ko. Pero ganun nga, Governor, ano? Itong mga migrant na dyan, siyempre, medyo tigil muna yung kanilang Ayan, so drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is John pa rin, the Filipino channel, ang inyo pong nasa. Paalam po. Surfing area po kayo, di po ba? Meron po bang affected for the tourism industry? Ano pong nakikita natin?